Let's talk about your initial impressions muna nung naglabas ang pahayag itong si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, regarding this raid. Well, unang-una, klaro na hindi siya nagsulat ng statement na yon. Ibang-iba yung tono. Wag na muna natin pasukin yung substance, pero tono pa lang ibang-iba sa ating nakagawian sa tono ni dating Pangulong Duterte. Pangalawa, siyempre, yung issue na nire-raise na excessive use of force. Ito ba daw ay magiging ito ba daw ganong klaseng overkill magiging tatak ng administrasyon? Una, klarong-klaro nung panahon niya, yun talaga ang tatak nung kanyang administrasyon. Hindi lang aresto, kundi outright na pinapatay ang mga suspect. In fact, sa madaming pagkakataon, he was quoted as giving instructions sa pulis na shoot to kill. Diba? Patayin ang mga suspect, barilin nyo yan, etc. Tapos pinagmamalaki pa niya mismo, na siya mismo daw, dati, nung siya ay mayor, pumaril siya at pumatay ng mga suspect. So, obviously, 180-degree turn to from yung mga naririnig natin sa kanya dati. Mula siya ay mayor ng Davao hanggang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. At nakakagulat talaga na biglang-bigla importante sa kanya ang constitutional rights. At ito, magsasite na naman ako ng isang sinabi niya dati. Minsan, sinabi niya na yung constitution daw natin piece of paper lang. Diba? So biglang ngayon, mahalaga na uli. Diba? Pag ang karapatan na pinagtatanggol at dapat itaguyod ay karapatan ng isang medyo dikit sa kanya. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy. So mukha ba may crisis of credibility itong pahayag na ito coming from former President Rodrigo Duterte? Ako, hindi lang crisis ng credibility. Talagang complete absence of credibility pag si Rodrigo Duterte ang nagsasalita tungkol sa constitutional rights o rights of the accused o hindi paggamit ng excessive use of force sa pag-enforce ng batas. Dahil talagang ginawa niyang trademark ng kanyang pagiging Pangulo ang pagiging malupit laban sa mga taong hindi pa convicted. Madami nga dyan, wala pang kaso sa korte, walang warrant of arrest. Pero, di ba, tinarget ng mga pulis, pinatay, at hindi natin pinag-uusapan, 1 o 2 tao dito. Ayon kay Attorney Chel Jokno, dun sa recent hearing sa Kongreso, more than 20,000 ang numero ayon mismo sa mga numero o statistics na pinahayag ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Duterte. So, medyo ang hirap lang maniwala na sincero si Pangulong Duterte sa kanyang pagtaguyod ng importansya ng constitutional rights. Ganong nung siya ang nakaupo and he had not just every opportunity, but the duty to actually uphold the self-same constitutional rights. Hindi lang sa hindi niya ginawa, pero talagang halos direkta niyang binangga at binasag yung Bill of Rights sa ilalim ng ating konstitusyon. Okay. In the fact that he had to issue a statement in strong defense of his friend Pastor Kibuloy, anong basa niyo? Kasi tahimik siya pa rin sa ibang mga issues, diba? Pero dito, he came out. Bakit kaya? Tingin ko patunay lang yun dun sa gaano kalapit talaga si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung personal lang ba yung ties o merong ibang ties tulad ng pinansyal. Dahil wag nating kalimutan, a few months ago, si Pangulong Duterte ang dinesignate na administrator ng lahat ng mga properties ng simbahan ni Pastor Kibuloy. So clearly merong hindi lang personal pero financial relationship na nag-i-exist dito. So, at ito yung unang pagkakataon na nagsalita siya para depensahan si Pastor Kibuloy. Diba? Parang talagang every time na may mangyayaring ganito, nagsimula doon sa investigasyon sa Senado, nauwi doon sa aktual na pagka-file ng kaso sa korte, talagang hindi siya nagkukulang sa kanyang pag-i-issue ng statement para depensahan itong kanyang kaibigan.
kapartner. Hindi ko alam kung sa negosyo, pero clearly may financial partnership in play dito. So, yun ang isang klarang dahilan. Pero tingin ko, bukod dyan, opportunity rin para gumuhit siya. Kasi 'di ba parang ilang beses na in the past few months na sinusubukan niyang i-project ang sarili niya bilang political opposition laban sa kasalukuyang administrasyon. So feeling ko, isa ring dahilan kung bakit siya gumuguhit sa issue na ito, pagkakataon para palabasin na 'di ba? Ako ay tumututol sa kasalukuyang ginagawa ng administrasyong ito. Kino-call out ko sila para sa kanilang mga maling ginagawa at maniwala kayo sa akin dahil ako ay sinserong tumitindig bilang political opposition laban sa kasalukuyang administrasyong Marcos. Okay. Ayan. Nadidinig niyo po ako. Malinaw. Napindot kasi ako, baka nagkamali na naman ako. Yung binabanggit nyo na sinisikap niya gumuhit bilang isang oposisyon dito sa panahon ni Marcos. At of course, bigla niyang kina-champion yung human rights. Yung pagguhit na yan, mukha bang tatatak yan o babaon? Kasi ganito, alam natin na yung issue ng human rights, napakahirap ipaliwanag for some reason. Sa mga ordinaryong Pilipino, it seems to be very nebulous a concept for a lot of Filipinos. Pero all of a sudden, si Duterte, despite his background, aminado naman siyang human rights violator siya. He's now espousing human rights as an advocacy, quote-unquote, based on his pronouncements. So clearly, nakikita natin merong hypocrisy, merong matinding disparity night and day between what he was doing, what he was known for, and what he's now talking about when it comes to human rights. Ang tanong ko, babaon ba sa mga tao? Ako personally tingin ko hindi. Una, doon sa mga tao na talagang naniniwala at dati pang nag-i-espouse ng importansya ng karapatang pantao, ng Bill of Rights sa ilalim ng ating konstitusyon, ng due process sa sa law enforcement, hindi maniniwala kay Duterte yung mga yon kasi alam na nila na kung merong dapat idiin para sa pagiging violator ng human rights at hindi paggalang sa mga prinsipyong ito, walang iba yun kundi si Pangulong Rodrigo Duterte na 6 na taon talaga niyang hindi lang inimplement yung kanyang kapangyarihan sa paraan na talagang inignore completely ang human rights. Pero sa kanyang mga pahayag, sa SONA, di ba? Talagang inaatake niya directly yung concept ng human rights, di ba? So medyo sa mga taong ito, ba't kami maniniwala kay Rodrigo Duterte? Ba't kami maniniwala na biglang nagbago ang kanyang isip? He had every opportunity in the 6 years na siya ay presidente, 'di ba? Na dapat itaguyod 'yan kung talagang mahalaga sa kanya, hindi ginawa. Ngayon, doon naman sa kanyang mga supporter, ang problema dito, buong career niya, yun ang sinasabi niya, hindi importante ang human rights So, 'di ba, yung kanyang mga mismong supporter, tingin ko, siyempre, ang pananaw nun, talagang hindi importante 'yan, 'di ba? Hindi dapat ginagalang ang human rights ng mga taong humaharap ng pulis, 'di ba? Dapat talaga kriminal naman talaga yung mga 'yan, 'di ba? So ako, maaring yung iba susubukang gamiting talk point yung kanyang sinasabi ngayon. Pero kung babaon 'yon, talagang magbabago isip nila na importante ngayon, tingin ko hindi kasi klaro na siya mismo yung kanyang track record at yung kanyang mga sinabi. Hindi lang dito nakaraang mga linggo, pero mas importante yung sinabi niya nung siya ay Pangulo at nung siya ay Mayor ng Davao, yun ang tatatak sa kanila. Diba? Kaya medyo mahirap lang, alam natin, hindi dapat tinitingnan yung tao. Tinitingnan dapat natin yung validity ng mismong statement. Pero sa kasong ito kasi, kung ganyang ka-glaring yung disparity doon sa track record ng tao at yung mga dati niyang sinasabi at yung ngayon kasalukuyan niyang sinasabi, medyo mahirap paniwalaan at mahirap tanggapin ang sinseridad ng kanyang mga bagong salitang binibitawan tungkol sa usaping ito.